Sa Pilipinas ngayong taon ay naglalabasan ng pinakamagagandang sasakyan ay hindi na nangangailangan ng fuel, sobrang high-tech na at napakamura pa. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang makabagong sasakyan na mas mura at kaya mong bilhin, baka makatulong sa iyong video na ito dahil tatalakayin natin ang 5 bagong mga sasakyan na kararating lang din ngayon sa Pilipinas na siguradong magugustuhan mo. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabigyan po nung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lang sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Number 1. Ang Bestune Pony EV ay isang mini electric vehicle na may kaakit-akit na disenyo at mga practical na bagay. Ang compact na sukat nito ay angkop para sa urban na paggamit at ang mga kulay ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga nagmamaneho at pasahero. Bagamat may limitadong range, ang abot kayang presyo nito ay ginagawang isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng abot kayang EV sa Pilipinas. Ay may kakaibang disenyo na agad mapapansin sa kalsada. Ang harap nito ay may malalaking bilog na trapezoidal na headlamp na may gloss black surrounds na nagbibigay ng modernong itsura. Ang front grille ay close off at ang logo ng Bestune ay nagsisilbing takip ng slow charging port. Ang kabuuang body nitong sasakyan ay may 2 klaseng pintura. Karaniwang puti ang bubong at ilang bahagi ng katawan, habang ang pangunahing kulay ay maaaring jasmine white, bubble blue, celestial blue, camellia green, peach pink o cheese white. Itong bagong Bestune Pony ay may 2 pintuan, ngunit may kakayahang magsakay ng 4 na tao. Ang mga pintuan at window panels ay malalaki at ang mga side mirrors ay mga nakamount sa pinto. Ang rear quarter glass ay may floating design na nagbibigay ng modernong itsura dito. Kung pag-uusapan ng tatag ng gulong at mga suspensions nito, itong bagong sasakyan EV ay nakasakay sa isang 12-inch steel wheels na may wheel caps na akma sa compact na sukat nito. Ang front suspensions na ginamit dito ay isang MacPherson struts, habang ang rear suspension ay naka-multi-link na nagbibigay ng komportableng pagbiyahe. Pagdating naman sa mga ilaw nito, ang harap nitong sasakyan ay may malaking LED daytime running lights o DRLs na naka-integrated sa headlamps, habang ang likurang bahagi nitong sasakyan ay may simpleng disenyo ng boot lid na may rounded trapezoidal tail lamp cluster na may gloss surrounds, habang ang kabuuang sukat nito ay may haba na 3000 mm at kabuuang lapad na 1510 mm. Ang taas nitong modelo ay nasa 1630 mm habang may wheelbase size na 1953 mm. Ang nagpapagana dito sa Bestune Pony EV ay isang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kW at peak torque na 85 Nm. Ang battery na nilagay dito ay isang lithium iron phosphate o LFP battery pack na umaabot sa 122 km hanggang sa 170 km bago maubos. Ang pagcha-charge dito sa modelo ay kinakailangan ng 8 hours bago ma-full charge at nagkakahalaga lamang sa Pilipinas ngayon ng 588,000 pesos. Number 2, ang J-Tour Ice Cream EV ay isang compact at makulay na electric vehicle na bagay para sa mga urban na biyahe. Ang nagtatanging disenyo nito kasama ang U-shape LED daytime running lights at 2-tone color SIM ay nagdaragdag ng kasiyahan sa loob ng kalsada. Sa abot kayang presyo at sapat na range nito ay isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng eco-friendly na sasakyan sa bansa. Pagdating sa external design, ang harap ng J-Tour Ice Cream EV ay may natatanging U-shape LED daytime running lights na nagbibigay ng smiling na itsura nito. Ang mga projector type LED headlamps ay naka-integrated sa boxy na housing sa magkabilang gilid ng fascia. Ang closed rectangular grille sa gitna naman ay may maliit na rounded rectangular cup kung saan matatagpuan ang charging port. Ang likurang bahagi nitong modelo ay may boxy na housing din para sa tail lamps na may U-shape LED inserts na kahawig ng disenyo ng sa headlamps. Ang halos vertical na disenyo ng rear windshield at stubby boot lid ay higit pang nagpapakita ng compact na sukat nito. Pagdating sa dimensyon, may haba ito na 2,980 mm at lapad na 1,496 mm. Ang taas nito ay umaabot ng 1,637 mm at may wheelbase size na 1,960 mm. Ang mga gulong nito ay may 12-inch steel wheels at may 2 pintuan lamang. Ang nagpapagana dito sa J-Tour Ice Cream EV
ay ang rear-mounted electric motor na may maximum output na 20 kilowatts at peak torque na 85 Nm. Ang baterya nito ay lithium-ion battery pack na may kapasidad na 13.9 kilowatts per hour. Umaabot ang battery nito ng hanggang sa 170 kilometro bago malubat. At ang top speed nito ay umaabot naman ng 100 km per hour. Itong bagong J-Tour Ice Cream EV ay available sa 4 na klase ng kulay na hango rin sa mga paboritong ice cream flavors gaya ng vanilla, strawberry, blueberry at matcha. Nilagyan din ito ng mga angkop na safety and security features gaya na lamang ng anti-lock braking system na nagpapabuti sa kontrol ng preno sa mga madudulas na kalsada upang maiwasan ang pagkaskid ng gulong. Sinamahan pa ito ng Electronic Brake Force Distribution o EBD na automatic nag-aayos ng preno batay sa bigat ng karga para sa pantay na pagpipreno. Sinamahan din ito ng crash sensor na automatikong namang nagbubukas ang mga pintuan at nag-activate ng emergency light sa oras ng mga impact. Kasama ang airbag sa driver, seatbelt warning, rear seat belt, ISO fixed child mounts, side impact beams, rear parking sensor at mga kamera. Mayroon din itong security features gaya ng engine immobilizer system, power door locks at anti-theft device features. At ang kabuang presyo nito ay nasa 699,000 pesos lamang. Number 3, ang Wuling Bingo EV ay isang compact at makulay na electric vehicle na angkop para sa mga urban na biyahe. Ang natatanging disenyo nito kasama ang X-shaped LED headlamps at taillights ay nagdaragdag ng kasiyahan at kabighanian sa kalsada. Sa abot kayang presyo nito at sapat na takbo, ito ay isang magandang opsyon para sa mga naghahanap ng eco-friendly na sasakyan sa bansa. Itong bagong Wuling Bingo EV ay may natatanging harap na may X-shaped LED headlamps at isang diamond corrugated grille. Ang mga ito ay nagbibigay ng modernong itsura at nagpapakita ng pagiging futuristic nitong sasakyan. Sa gilid nito, may makikitang flowing water body curve na nagbibigay ng eleganteng itsura at ang mga water splash wheel caps ay nagdaragdag ng natatanging estilo sa kabuwang disenyo. Ang likod ng Bingo EV ay may X-shaped LED taillights at isang streamlined ducktail na nagbibigay ng moderno at futuristic na estilo. Pagdating sa kabuwang sukat, may haba ito na 3,950mm at lapad na 1,708mm. Ang kabuang taas nito ay nasa 1,580mm at wheelbase size na 2,560mm. Ang gulong nito ay may sukat na 12-inch steel wheels at nilagyan nito ng 4 na pintuan. Ang nagpapagana sa Wuling Bingo EV ay ang front-mounted electric motor na may maximum output na 30 kilowatts at peak torque na 180 Nm. Ang battery nito ay lithium iron phosphate battery pack na may kapasidad na 17.3 kilowatts per hour. Tinatayang umaabot sa 203 kilometro hanggang sa 333 kilometro bago pa man malobat, na may kabuang top speed na 100 km per hour. Itong Wuling Bingo EV ay available sa iba't ibang mga kulay, kabilang ang milk tea, mouse green, galaxy blue, starry black at Mickey edition red. Pagdating sa mga aktibong safety and security features nito, nilagyan itong Wuling Bingo EV ng anti-lock braking system o ABS. Pinipigilan ng lock ng mga gulong sa matinding pagpipreno na tumutulong sa pagpapanatili ng kontrol ng sasakyan. Kasamang Electronic Brake Force Distribution o EBD at ang Electronic Stability Control o ESC na tumutulong sa driver na mapanatili ang kontrol ng sasakyan sa mga madudulas na kalsada o sa mga sitwasyong may panganib na skidding. Meron itong brake assist na nagbibigay ng karagdagang brake force sa oras ng mga emergency braking at isang tire pressure monitoring system o TPMS na nagbibigay naman ng real-time na impormasyon tungkol sa presyon ng mga gulong na tumutulong upang maiwasan ang mga aksidente dulot ng underinflated tires. May kasama rin itong Hill Start Assist Control o HAC, kasama ang iba pang mga particular safety features nito gaya ng dual front airbags na nagbibigay proteksyon sa driver at pasahero sa harap sa oras ng mga banggaan. Sinamahan din ito ng ISO fixed child mounts, side impact beams, mga seatbelt reminder, rear seat belts at marami pang iba. Pagdating sa seguridad, nilagyan ito ng central locking na nagbibigay ng madaling pag-lock at unlock ng mga pintuan. Isang power door locks na nagbibigay ng karagdagang seguridad sa pamamagitan ng otomatikong pag-lock ng mga pinto at anti-theft device na nagbibigay proteksyon laban sa pagnanakaw.
Isang engine immobilizer din ang ikinabit sa modelong ito para mapigilan ang hindi otorisadong pagpapagana sa makina. Nagkakahalaga itong bagong modelo mula sa 863,000 pesos hanggang sa 1,083,000 pesos sa Philippine market. Number 4, VinFast VF3. Kakapasok lamang sa bansa ng isang electric vehicle na ngayon na tinatawag na VinFast VF3. Ito ay isang klase ng sasakyan na gumagana sa tulong ng electricity na nanggagaling sa isang battery at gumagawa ng malakas na maximum capacity. Dala nito ang mga magagandang kalidad, abilidad at pagiging matatag. Matagal-tagal lang battery lifespan at medyo abot kaya lang ang halaga. Ang VinFast VF3 ay magagamit na ngayon sa Pilipinas sa pagkakaroon ng mas mababang presyo na kaakit-akit sa marami. Maaari mo itong bilhin kasama ang baterya o mag-optional para sa isang subscription sa baterya nito. Ang subscription na ito ay may 3 term batay sa iyong buwanang gamit at ang VinFast ang hahawak ng maintenance o magpapalit kung ang capacity ng baterya ay mababa na sa 70%. May kasamang portable cable na rin ito para kahit saan man lugar ay pwede mong may charge kung kinakailangan. Ang BF3 ay pinapagana ng lithium-ion battery na kung saan ang mismong pinanggagalingan ng lakas at electricity at pagpapaandar nito ay nanggagaling mismo dito sa baterya. Meron itong regenerative braking na tumutulong sa agarang pagcha-charge ng baterya nito sa pamamagitan ng mga pagpipreno. Madali lang din ang charge nito. Sa loob kasi ng 5 hours ay makukumpleto mo na ang 10 to 70% na battery energy. At sa 7 oras ay maaari na ring maging full charge ito. Kaya naman, lagang makakatulong ito para mabawasan ang gastos sa araw-araw na pagbili ng fuel. Ang battery nito ay may capacity na 18.64 kilowatts at may iisang motor na tinatawag na permanent magnet synchronous motor. Siyang tumutulong para ma-boost ang enerhiya nito. Eco-friendly na rin itong sasakyan dahil wala itong nagagawang usok o zero emission. Meron itong automatic transmission type na may kasamang single speed at naka rear wheel drive. At kaya nitong gumawa ng maximum output na 43 horsepower at maximum torque na 110 Nm. Kaya nitong tumakbo ng hanggang sa 100 km per hour na bilis. At usapang consumption naman, kaya nitong tumakbo sa loob ng 210 km bago pa tuluyang malobat ang baterya. Ibig sabihin kaya nitong libutin ang buong kamay nila ng 3 beses o pumunta sa Batangas at Quezon ng balikan. Meron itong mabilis na acceleration na 19.3 seconds. At pagdating naman sa steering wheel, gaya ng mga ordinaryong sasakyan, ito ay kinabitan din ng power steering at adjustable na steering column. At sinamahan pa ng rack and pinion. Kaya naman ang komportableng pagmamaneho gamit itong modelo ay ma-enjoy mo talaga. Sinamahan pa ito ng magagandang suspensions gaya ng front suspensions nito na ginamitan ng MacPherson strut at rear suspension na rigid axle. Itong BF3 electric vehicle mga kaibigan ay meron din malalagkit na klase ng gulong na may sukat na 175 by 75 R16 at naka-radial tubeless pa. Pagdating naman sa safety measure, pinapanatiling makapit ang bawat pagpipreno sa pamamagitan na naka-disc type na front brakes nito, habang naka-drum brake type naman ang rear brake. Sa external na disenyo, ang modelong ito ay may boxy type na body figure na parang ordinaryong sasakyan lamang kung papansinin. Kaya itong upuan ng hanggang sa 4 o 5 pasahero depende sa laki sa loob nito. Itong electric vehicle na BF3 ay kauna-unahang ginawa ng VinFast Auto na mini car. Nagmula ang kumpanyang ito sa bansang Vietnam pa. Hindi naman siguro masasabing mahinang klase o negatibo ang brand na ito na nanggaling sa bansang ito. Kahit papano, isa sila sa mga country na gumagawa ng matitibay at legalidad na klase ng sasakyan na napapakinabangan na sa iba't ibang bansa. Mabalik tayo sa features nitong modelo. Bukod sa pagiging high-tech electric vehicle, meron din itong 2 driving mode system na tinatawag na Eco Mode at Normal Mode. Ito rin ay sinamahan pa ng magagandang features sa internal, gaya ng aircon system, may heater, may accessories power outlet, mga bottle and cup holder, mga bulsa at power window pa.
Nilagyan din ito ng infotainment system sa loob, libangan para sa malalayong biyahe. Nilagyan ito ng 10-inch size display na touchscreen at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Sinamahan pa ito ng Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input, charger ng cellphone, mga speaker, FM and AM radio at marami pang iba. At kasama rin ang multifunctional na steering wheel nito. Meron itong naka-digital instrument meter panel gauge na para sa magandang readout ng driver at upang mas maisaayos ang pagmamonitor ng mga maintenance recommendation nito. At upang mas malinaw na maintindihan ang anumang sign, notifikasyon, driving mode system na lumalabas dito. At ang mga upuan nito ay adjustable naman at mga naka-fabric cover pa. Ang headlamp at combination lamp nito ay mga naka-halogen type pa. Ngunit may mga automatic electric folding rear view mirror naman ito nakasama. Pagdating naman sa ilan pang safety features, kahit ganito kaliit itong modelo ay naglalaman naman ng maraming safety sense para sa ligtas na bawat pagsakay. Sinamahan ito ng engine check warning na nagpapaalala sa iyo kung magkakaroon man ng problema sa makina ng mas maaga, para madala agad sa pinakamalapit na service center. Nilagyan din ito ng hill start assist control para naman ma-maintain ang magandang kapit ng preno at magandang pagmamaneho sa mga paahon na kalsada o kaya naman pababa. Bukod pa dyan, sinamahan pa ito ng mga parking sensor. Gaya na lamang ng rear parking sensor at sinamahan pa yan ng rear camera para sa maayos na pagpapark. Kaya kahit baguhan ka pa lamang, hindi ka mahihirapang i-park o i-maneuver ito sa masisikip na parkingan. Nilagyan din ito ng seatbelt warning at tutunog ang sign sa driver's side once na may mga occupants na hindi pa gumagamit ng seatbelt o hindi pa naka-seatbelt. Sinamahan pa ito ng child safety lock, kaya pwedeng-pwede sa mga bata. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng traction control system para mapanatili ang maayos na pag-andar nito sa loob ng kalsada na malulubak, matutubig o madudulas, na siya nagpapanatili ng traksyon ng sasakyan at upang nang sa ganun ay hindi bumaliktad o dumulas ang mga gulong nito sa oras na mga biglaang paliko, pakurbada o mga malulubak na kalsada. Nilagyan din ito ng anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake during emergency braking, na sinusuportahan pa ng electronic brake force distribution at brake assist. Ang maganda pa sa modelong ito ay sinamahan din ito ng airbag sa passenger at driver seats. Nilagyan ng side impact beams para maprotektuhan ng mga occupants kung sakaling magkakaroon ng kolisyon o banggaan man, at upang hindi mapuruhan ang mga nakasakay dito sa loob. At naka-electric parking brake na rin ito, kaya hindi na mahirap. Pagdating naman sa security sense, meron itong central locking para mapatibay ang pagkakasara ng mga pintuan at power door lock na rin. Sinamahan pa ito ng anti-theft device system para mas mapatibay ang security sense nitong sasakyan. Pagdating naman sa dimension o kabuuang sukat nito, meron itong haba na 3,190mm o 319 cm. May lapad ito na 167.9 cm at kabuuang taas na 162.2 cm. Tumitimbang itong sasakyan ng 857 kg at may wheelbase size na 207.5 cm. Ang ground clearance nito ay mataas-taas na rin na umaabot ng 191 cm. Kaya nitong magkarga ng kabuuang bigat na 300 kg at may cargo volume pa na 36 liters. May 4 na seating arrangement at 2 pintuan para sa 4 na pasahero. Malalabas lamang ng modelong ito sa merkado ng Pilipinas tong nakalipas na buwan ng Setyembre 17 ngayong taon lang. At magkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 645,000 pesos lamang. Number 5, ang Suzuki Ertiga. Sa mga hindi nakakaalam, ang isa sa pinakamabentang sasakyan dito sa bansa ay ang MPV car category.
Mas maliit ito ng kaunti sa mga SUV car pero kayang i-accommodate ang hanggang sa 7 tao na may komportabling seats. May 5 pintuan at mayroong extra luggage compartment sa likuran. Katulad na lamang nitong Suzuki Ertiga na topic natin ngayon. Sa totoo lang, matagal na rin naman sa bansa itong modelo, hindi pa nga lang masyadong napapansin noon dahil sa halos naungusan ang paglabas nito sa merkado na halos kasabayan lamang din ng Mitsubishi Expander at ng Toyota Avanza ang ilan sa mahigpit na kakumpetensya pagdating sa ganitong kategorya. Ngunit tingid sa kalaman ng marami guys, ang Suzuki Ertiga ang pinaka-practical at matipid na MPV car na matutuklasan mo ngayon, lalo na sa bago nitong update na ginawang hybrid pa at mukhang magi-stand out pa nga sa marami nitong katangian. Isang Japanese brand manufacturer ang nagdala sa modelong ito kaya talagang mapagkakatiwalaan na kung itsura pa lang din ang pagbabasehan, ang bagong front face cover nito ay talagang nakakamangha. Ibang-iba na ito sa dating modelo kasi mas nagmukhang high class ang datingan. Highlighted din ang pagiging simplicity pero may kalidad na aasahan. Ganyan ang pinapakitang imahe nito sa external pa lang. Ang mga ilaw nito na magmula dito sa headlamp na naka-projector type, ang paglight naman nito na naka-halogen type ay mas naging cool itong tingnan at bumagay din talaga sa front bumper grille cover nito na naka-chromated pa. At itong Suzuki Ertiga 2023 model ay may 4 na klaseng variation mula sa pinaka low-end variant na tinatawag na GA manual transmission na nagkakahalaga ng 954,000 pesos. At ang pangalawa naman ay ang GL manual transmission na may kabuuang presyo naman a 1,068,000 pesos. Ang pangatlong variant nito ay tinatawag na GL automatic transmission na may kabuuang presyo naman na 1,103,000 pesos. At ang panghuli, ang pinaka top end variant na tinatawag na GLX automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 1,153,000 pesos. Kung tutusin ay medyo affordable talaga ang presyo nito kung ikukumpara sa ibang brand competitor. At ang isa pa sa maganda rito mga kaibigan, mula sa low end variant hanggang sa top end variant nitong Suzuki Ertiga, lahat na po yan ay naka-hybrid na. Kaya panigurado sa katipiran ay maaasahan mo talaga dahil ginawaran ng pinakabagong specs na makakatulong na mapatipid ang konsumo nito sa gasolina. Nilagyan ng mga bagong sistema na SHBS o tinatawag na Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Isang sistemang matagal na rin ginagamit sa ibang modelong hybrid ng Suzuki Motors. Gumagana ang sistemang ito ng Suzuki sa prinsipyo ng regenerative braking kung saan ang kinetic energy habang bumabagal ay nako-convert naman sa kuryente at napupunta sa baterya ng sasakyan. At ang alternator nito ay ang nagsisilbing generator para ang baterya ay makapag-produce ng maraming electricity energy. Magpapagana naman sa ibang sistema ng sasakyan tulad na lamang ng aircon, mga ilaw, busina at iba pa. Kaya naman ang makina nito ay mababawasan na rin ng responsibilidad na kung saan ay nauuwi naman sa matipid na konsumo ng gasolina. Itong Suzuki Ertiga ay may fuel consumption lamang din na 26.80 km per liter ang nakukonsumo nito. Na pinapagana naman ng 1.5 liter gasoline engine, 4-cylinder, 16-valve, dual overhead camshaft na may compression ratio na 10.5:1. Ang bore stroke size nito ay nasa 74.0mm na may 85.0mm at kayang mag-produce ng maximum output level na 103 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm torque naman sa kada 4,400 RPM na may average top speed naman na nagagawa na umaabot sa 168 to 170 km per hour. Maganda rin ang handling ng steering nito dahil ginamitan ng the-adjustable na steering column para ma-enhance mo rin ang mas komportableng posisyon. Ng steering column ay naka-tilt and telescopic din at steering type na electric power. Pagdating naman sa suspensions nito mga kaibigan, ang front brake ay ginamitan ng ventilated disc type at naka-drum brake type naman ang rear brake nito. Medyo kalmado sa loob at hindi matagtag, isa rin yan sa ipinagmamalaki nitong sasakyan dahil sa ginamitan ng napaka-reliable na mga suspension sa front na naka-MacPherson strut at rear suspension na torsion beam with shock absorber na may coil spring. Kaya naman sumasabay sa napakagandang laro ng bounce nito. Kahit na maidaan mo man sa malulubak at mahahams na kalsada, ay siguradong hindi ka maiirita sa napakatagtag na biyahe. At isa pa,
Smooth riding ka na rin dito dahil sa makapal na sukat ng mga gulong nito. Naka-tubeless radial ang tire type at alloy wheel na mags. May kabuang sukat ito na 185 by 65 R15 at syempre may kasama na ring spare tire yan para sa emergency kung mapaplatan ka sa kalsada. At syempre hindi rin naman makukumpleto yan kung wala rin ang mga bagay na ito na pangkaragdagang comfortability sa loob ng sasakyan habang nakasakay ka rito. Unang-una ang malakas na air conditioner na mas nagpapacomfort pa sa mga taong sasakay dito. Meron na rin itong auto climate control with air quality control at rear AC vents at may kasamang heater para sa mga passenger na nasa likuran. Mayroon na rin accessories power outlets sa front and rear and central console armrest with bottle holder and cup holder. At isa pa, meron na rin itong engine start and stop button na tinatawag na kung saan ito rin ay tumutulong na mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina dahil sa pansamantalang paghinto nito sa traffic light ay pwede mong mapatigil ang makina nito. At ang GLX automatic na top-end variant na Suzuki Ertiga ay keyless entry at may kasama na ring cruise control system na magagamit mo sa napakahabang biyahe para hindi na rin mangalay ang mga paa mo habang ikaw ay nagdadrive. At ang ilan pa sa mga features nito, meron na rin itong power windows sa front and rear, may rear reading lamp, may vanity mirror at auto headlamps. At syempre hindi rin nawala ang follow me home headlamps. Para naman sa entertainment and communication, mahalaga rin ito para hindi mabagot o hindi ka antukin sa napakahabang biyahe dahil sinamahan ng TV screen na may size na 10 inches at with Apple CarPlay and Android Auto. Merong USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity. Kaya naman pwede ka na rin sumagot ng tawag habang ikaw ay nagmamaneho dahil pwede mong i-connect ang sistema ng iyong cellphone dito mismo sa sistema ng sasakyan. May FM and AM radio at may mga speakers sa front and rear kaya ang sound and audio ay napakaganda na rin. May kasama na rin itong navigation system at syempre ang napakaangas na multifunctional steering wheel na may control sa marami nitong sistema. Alright. At pagdating naman sa instrument panel na sobrang informative dahil sa mga notification na lumalabas dito, makikita mo ang low fuel warning light, may digital clock with tachometer, may kasama na ring electronic multi-trip meter at door ajar warning. Ito naman ang warning o sign na makikita mo sa instrument panel once na may pintuan na hindi nakasara ng maigi. For safety purpose na rin bago man natin paandarin itong sasakyan. Alright. At para naman sa safety features pa nitong sasakyan, isa rin sa mahalagang bagay na meron dapat talaga ito. Para naman mas maging kampante at safe rin tayo sa pang-araw-araw na biyahe, ang pagkakaroon ng anti-lock braking system o ABS sensor. Isa sa pinakapangunahing braking system lalo na kapag gagamitin mo ang braking system dahil ito ang nag-a-unlock sa mahigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong nagamit. Dahil dyan ay maiiwasan mo ang pagkadulas at makokontrol mo ng maayos ang brake procedure. At ang maganda pa rito, dinagdagan na rin yan ng EBD o Electronic Brake Distributor. Halos pareho lang din naman ng function ng ABS sensor itong EBD. Kaya mas maganda kung may suporta na rin na gaya nito. Mayroon na rin itong crash sensor, mga seatbelt sa kada upuan at airbag sa driver at sa passenger seat. Merong child safety lock at ISO fixed child seat mounts. May parking sensor na rin ito kaya hindi ka mahirapan kahit ipark mo pa sa mga alanganing lugar. May rear parking sensor at rear camera na kasama na kahit sa mga baguhan pa lamang ay siguradong hindi ka rin mahihirapan sa pagpapark lalo na sa mga masisikip na lugar. Meron na rin itong side impact beams, engine check warning at ang pinakahuli, ang hill hold control. Ito naman ang sistema na magagamit mo sa mga akyatin o matatarik na lugar, lalo na sa Tagaytay o sa Baguio. Kapag ikaw ay na-traffic sa mga ganong klaseng kalsada, hindi mo na kailangan pang pigain o tapakan pa ng maigi ang brake lever para kumapit ng maigi ang brake. Dahil sa hill hold control ay kusa itong kakapit o titigil sa matatarik na kalsada sa oras na nakahinto ang sasakyan. At para naman sa security features, ito naman ay mahalaga rin lalo na kapag ikaw ay walang sariling parking sa bahay. O kaya naman ay ipapark mo ang iyong sasakyan sa mga alanganing lugar, yung tipong hindi mo kilala at hindi mo kabisado dahil alam mo naman sa panahon natin ngayon, madali na lang talagang paandarin o nakawin ang isang sasakyan lalo na kung wala ka ng mga sistema na to. Isang bagay na magpapanatag at magpapatulog naman sa'yo ng mahimbing
habang iniiwan mo ang sasakyan sa labas ng iyong bahay. Sa pagkakaroon ng central locking, power door locks, anti-theft device, anti-theft alarm with engine immobilizer. Hindi basta-bastang mapapagana o mapapaandar ito kahit gamitin pa ng anumang electrical procedure para paganahin ito. Sa panahon natin ngayon na mas nagiging advanced na tayo at moderno na ang mga kagamitan o mga sasakyan na inilalabas, ay hindi na uubra ang dating manual procedure na ginagamit ng mga karnaper para mapagana ang sasakyan kahit wala ang kanyang susi. Sa mga sistemang ito ay siguradong makasisiguro ka. At sa iba pang bagay mga kaibigan, oo nga pala, ang tail lamp nito ay naka-bulb type pa, pero maangas na rin naman yan at visible sa gabi. Makakasave ka na rin sa pang-araw-araw, lalo na kapag mag-i-stop at may kasunod ka, dahil hindi basta-bastang mababangga sa signal na lumalabas sa brake light nito. Merong rear luggage compartment na maaari mo namang kargahan ng ibang bagay na hindi nakakasya sa harapan. Kung pwede mong kargahan ng malalaki o 4 na container ay kakasya din talaga. Power adjustable na rin ang side mirror nito, lalo na sa top end variant natin. Hindi mo na po problemahin pang i-adjust ng manual yan dahil may pipindutin ka lang at kusa na itong mag-a-adjust depende sa viewing mo sa likuran. At isa pa, para kumpleto na talaga mga kaibigan, sa dimensions naman tayo o kabuang sukat nitong Suzuki Ertiga. Ang cargo volume nito o yung dami na po pwede mong ikarga dito ay nasa 155 to 199 liters capacity. May kabuang bigat ito na 1,110 kg at gross weight na 1,695 kg. Ang kabuang haba naman itong 4-wheelers na MPV ay nasa 4,395 mm. May kabuang sukat ang lapad nito na 1,735 mm. Ang kabuang sukat naman ng taas nito ay 1,690 mm. May wheelbase size na 2,740 mm at ground clearance na mataas na rin naman na umabot sa 180 mm. Kaya na rin sigurong isubog sa mga matutubig o mahaing kalsada. Kung sa Manila man ay perpekto na rin ito. May turning radius na 5.2 meter. Hindi ka rin mahirapan sa pag-U-turn dahil sa liit ng space na masasakop mo kapag ikaw ay nag-U-turn. Ang fuel tank capacity na nabanggit na natin kanina ay may 45 liters ang full tank na kayang-kayang i-long ride talaga dahil sa tipid kumonsumo mga kaibigan na umaabot sa 26.80 kilometers sa kada 1 litro ang nakukonsumo nito. Kaya siguradong panalo to sa long ride. At ito pang maganda dyan, marami na rin nagsabi at nag-comment dito sa ating channel na talagang matipid ang Suzuki Ertiga pagdating sa fuel consumption. Ito ang pinakamatipid na MPV car dito sa bansa na maire-recommend natin kung ito man ang uri ng hinahanap mong mga katangian ng isang sasakyan. Alright. Pero syempre, ang isa lang siguro sa masasabi ko dito, since nagtrabaho na rin naman ako sa brand na ito, hindi ko lang sure pero sa tingin ko mahihirapan lamang po kayo sa mga piyesa nito dahil talagang matagal dumating kapag Suzuki brand ang binili nyo. Hindi ko lang sure kung na-improve na nila yon, pero mas maganda na rin siguro habang maaga pa ay malaman na rin natin yan. Para sa ganon, kung sakali man bibilhin natin itong Suzuki Ertiga ay maitatanong na rin natin sa parts department bago pa man natin i-purchase itong sasakyan. Pero kung hindi rin naman issue sa iyo yung matagal na datingan ng mga pyesa nito, ay pwede rin naman talaga dahil matagal din namang masira ang mga pyesa nitong Suzuki Ertiga. Gawang Japanese manufacturer yan kaya talagang mapagkakatiwalaan mo. Para sa kabuang presyo na nabanggit na natin kanina, ang presyo nito mula sa pinakamababa ay nagkakahalaga ng 954,000 hanggang sa pinakamataas na 1,153,000 pesos.